nandyan kayo. Salamat po kay Pastor Sister Metante. At siyempre, si Ma'am Rose Alpay magandang oras sa inyo. At ganoon din si Sister Michelle Ganaban dyan sa Palayag. Okay, ganyan ka. Oh, ang ganda naman ng... Ayun, baby. Nakita ko yung baby star. Ayan, si Ted, pamangkin ko. At nandyan si Pastor Lopez na taga-pray sa akin. At si Pastor Jason. At saka Del Pilar family. Maraming salamat po sa inyong panunood. At noon din po sila. Oo, salamat. Diyan kayo ha. Si Miko Jan de los Santos. Oy, kasama ako nagsimento. Yan. Okay, si Ma'am Remy Caleda Pawig. Happy birthday pala kay Don Rich at sa Sir Richard Pawig na po. Ayan. So maraming salamat po. Nandiyan na kayo. Happy Friday. Oo, watching with my classmate. That's right. Oo. Salamat. Salamat po. At siyempre yung aking masugid na tagapanood sa Channel 38 dito sa lokal, si Sir Eduardo Lawigan Binaraw. Maraming salamat po, Sir. Talagang manager ng LMCJ Lumber. Okay. So, diyan kami bumibili ng lumber kasi kung pastor, discount na po. Ang bait talaga ng mga ortis sa amin. Totoo yan. Nung naglibing kami kay Esel, laking discount din. Nung naglibing kami kay Inday, ang laking discount. Talaga sabi ko, salamat po. At salamat din kay Pastor Reggie Ocomo. Ano po? Ma'am Charito Velarde Arojado. Maraming salamat sa pagpe-pray nyo. Napaka-laki. Yes, oo. Yeah, we just want to say happy birthdays to Don Richard Caleda Pawig. Oo, galing naman. Nandyan na kayo? Okay. Nandito po ako sa magandang lugar na talagang refreshing. Okay? At alalahanin natin, mas maganda pang lugar puntahan natin kaysa itong nasa likod ko. You know why? Kasi meron River of Life na doon forever with our loved ones. Katulad niya, may pamangkin akong dalawa dito, si Ted at si Mary. Alam niyo, natutuwa ako sa mga pamangkin ko na naghanap sila ng Baptist Church dyan sa Metro Manila, sa Amerika, sa Hong Kong. Ano po, nakinig sila sa preaching na salvation by grace through faith, and once Jesus save you, you are saved forever and ever. Pastor, saan ba yan? Di tingnan natin para naman ma-encourage kayo. 2 Corinthians 5:18. Tingnan natin ito, mga kapatid. Kaya salamat, Pastor Lopez, nagpe-pray kayo. Pastor Tom, Pastor Reggie, nagpe-pray kayo, ha? Oo, at saka mga membro dito, kayo mga membro dito, ay natutuwa ako. You know why? Kasi sa araw nito, ay talagang tingnan yung mukha ko, naarawan ng gusto yan. Kaya ganyan na ganyan. Anyway, punta tayo dito sa verse na ito para malaman ninyo na ikaw at ako ay saved na. The moment you accept Jesus Christ as your Savior, repent of your sins, dahil wala ka ng tagapagligtas na iba, kundi siya lang. Wala nang iba. Kaya, salamat po. Basahin na natin para alam nyo na kayo ay saved na. Because of the word reconciled. Past tense. Narinig nyo? Ready? Read. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Pansin yan? Salvation ho yan. Ito na ang service. And hath given to us the ministry of reconciliation. So, after the privilege of being saved, we have a responsibility to reach out to others. Bang kasama, napakalino ko yung word na reconcile. Ano po? So, kung hindi pa kayo saved, call on Jesus Christ alone. Wala nang iba. Kaya nga nakalagay doon, reconciled us. Ano po? Through Jesus Christ, wala nang iba. Ma'am Carmen, salamat po na nanonood kayo, Sister Carmen, ha? Ngayon, Ben Salas. Ayun, ngayon.
So kung nagdadoubt pa kayo salvation nyo, hindi dapat kayo matulog ngayon hanggat hindi kayo tiyak na langit ang inyong patutunguhan after this life. Kasi pag humiga ka dyan at natulog ka at lumabas ka sa katawang lupa, abay sabi ng Bible, and as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Ayan, naniniwala sila May Bautista Malang dyan. At saka si Ma'am Leonila Alpay Parwan dyan. Kaya talagang mga ito ay talagang nagpe-pray. And yung iba talaga nagsusupport. You know why? Kasi save ka na. Kasi ang role nga ni Jesus ay taga-pagligtas. O katulad nitong likuran ko ha, yan. Alam nyo, dito batas ito, may batas dito na lahat ng magbangka dito ay magsuot ng salbavida. Ibig sabihin, life jacket. Narinig nyo? Ngayon, pag tumaob ang bangka pala dito, agad-agad na may mga rescuer. Ay mandatory yan sa resort dito, mga kasama. Hindi pwede na maglayag ka rito kung wala kang kasama sa bangka na dalawang rescuer. Kasi anytime magkaroon ng, halimbawa, pagtaob ng bangka, automatic, kahit meron kang lifesaver, automatic nandyan sila na hagipin ka. So yun ang gawain nila. Ang gawain naman ni Jesus para hindi ka malunod sa dagat-dagatang apoy. Tawagan mo siya at hagipin ka siya, kanya. More than willing naman si Jesus na isave ka eh. All you have to do is to say, Lord, forgive me. Nagsisisi na po ako sa kasalanan ko, Lord Jesus. Oo, tinatalikuran ko na. Yung panloloko ko, pandaraya ako. Yung mga bisyo ko. Ayan, yung aking kabit. Talikuran ko na, Lord Jesus. Ganon yun eh. And then ikaw lamang aking kapagligtas kasi for all eternity. Malulunod ako sa dagat-dagatang apoy kung hindi ka iwanan itong illegal at immoral na kinakasama ko. Ganun ho yan. So, punta na tayo sa ating verse sa oras na ito. Okay? Basahin natin. Ready? Diyan na kayo. Okay? Tayo dyan. Nahum 1:2. Ang Diyos marunong magalit. Kaya ang ating lesson ngayon ay the death of Aaron, the man that should have restrained Moses to smite the rock. Si Sir Dave Talaber, anak ni Pastor Talaber yan. Pasalamat ako sa mga pastor na anak pastor. Salamat po, Panginoon. Ako tulad Pastor Lopez, meron siyang Mervin, na pastor din. Ako meron din ako mga pastor na anak. Kaya lang ibang pinapastoran. Okay. So, ang ating lesson ngayon, basahin natin to and then kung nagte-take note kayo, ay ulitin ko yung subject mamaya. Kasi ganun ang pinag-aralan namin na Pastor Lopez sa homiletics. May subject, may text. Punta mo na tayo sa text. Hindi cellphone yung text Bible text. Ready? Read. God is jealous and the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries and he reserveth wrath for his enemies. Ay, mabasa yan sa Revelation, mga kasama. The wrath of the Lord. Mahulog yung mga bituin, mga asteroid. Magkakalindol, masira yung mga falls na ganito. Tapos yung dagat magkaka-surge. Yan, storm surge. So magpray na po ako. Ama namin, salamat po sa mga nagpe-pray ng mga pastor. Sa Pastor Dave Talber, Pastor Lopez, Pastor Tom, Pastor Reggie, at lahat ng mga pastor para maging successful itong gabi-gabi na lesson, Lord. At lalong-lalo na itong aming local television, Channel 38. Salamat po kila Lawigan, Binaraw family. Ganon din ang mga Hernandez family na nanonood dyan sa Enrile. Ganon din dyan sa Isabela. At ganon din dyan sa Amerika, sa London, sa Saudi Arabia, kay Ma'am Maylin, kay Ma'am Peli, at Hong Kong, kay Ma'am Lina. At sila Ateni sa Australia, at saka si Brother Anton doon sa barko niya sa Russia. Ganon din kay
Kay and Clive. Bless them, Lord. Salamat din po kila Gerald, Aldale, at Aden, sama si Abby. Katulad ni Michelle at si Tom sa Canada. Nandun po sila JR, Cha at saka si Pael. Doon din si Ashok at Ria. At mga kapatiran pa na sa abroad, Panginoon Diyos. Bless again your people. I pray for these precious people now. Bless their works and their businesses. And thank you for trusting us to study the Old Testament so that we will begin to fear the Lord and serve Him in holiness and righteousness all the days of our lives. All the glory now and the praises to the Holy Father in Jesus' name. Amen. Okay, puntan tayo sa lesson natin. Diyan mga pamangkin ko, sila gay. Bira naman yung tingin ng mga to. Oo, si Ma'am Kalisaan, talagang nagpe-pray yan. Oo, mantakin mo, nakarating ka ng 82 years old. Oo, talagang ang bait ng Diyos. Ano? Now, the death of Aaron, the man that should have restrained Moses to smite the rock twice. Kaya po tayo sa Numbers, chapter 28 hanggang 12. Para makita nyo. Saka na lang natin pag-usapan yung the death of Moses. Dahil sa Bible, as I said, verse number 8 muna, tingnan natin. Dalawa lang mangyari sa Christian kung magkakasala. Chastisement or sin unto death. Numbers chapter 20, verse number 8. Na natin ito mga kapatid. Para malaman natin bakit namatay si Aaron. Saka na lang pag-aralan si Moses. Ready, begin. Take the rod, sabi ng Diyos kay Moses, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother. And speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. Pansin nyo, his water. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So shalt thou give the congregation and their beast drink. Tuloy natin. And Moses took the rod from before the Lord as he had commanded him. Moses and Aaron gathered together the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. And the water came out abundantly. Congregation drank, and their beasts also. And the Lord kinalabit si Moses. The Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not, Aaron and Moses, to sanctify me before the children of Israel, for the eyes of the children of Israel. Therefore shall ye not bring this congregation into the land which I have given them. Ngayon, punta kay Aaron. Bakit isinali si Aaron? Mga batid. Abi, Aaron ka ha? Oo. Dahil ganito yan. Ito si Aaron. Hindi niya pinigilan si Moses. Dalawa sila eh. Nakita yung mga kapatid. Ngayon, yung rock na yon, we all understand, sabi ng 1 Corinthians 10:4, na kahit saan sila pupunta sa wilderness, nandun yung rock, sumusunod. Ayun ang sabi ng 10:4, tignan nyo. 1 Corinthians 10:4. Sumusunod. Buhay na rock to eh. And sabi na Apostle Paul, dahil si Apostle Paul ay talagang nakakintindihan sa Hebrew at Greek. Anong sabi niya? Sila Moses, sila Aaron, Bible said, and did all drink the same spiritual rock. For their drunk of that spiritual rock that followed them. Mati ko, followed naglalakad na rock. And that rock was Christ. Kaya pala nagalit ang Diyos. Kasi isang beses lang namatay si Kristo. Naipako, na korona ng tinik. Nailibing, nabus kanyang dugo. Nailibing, pangatlong araw na buhay muli. Ang ginawa ni Moses, sinira niya yung blueprint. Oo, mga kapatid.
Masakit ho tayo mga pastor kung sirain natin blueprint natin, ha? Please lang. Oo. Natin sirain ng blueprint ng buhay natin. Ganda-ganda ng calling natin. Holy calling to eh. Highest calling. Pagkatapos makakita ka lang ng ano. Sabi ni Samson, na makakita ka lang ng Delilah eh. Sirain ng calling mo. Oh. Please lang. Ay malinaw yan sa Book of Proverbs, di ba? Chapter 31. Two things, sabi ni Solomon, that destroy a man. Wine and women. Hanggang ngayon. Marami yan. Now, number one reason. This is a fact. Bakit isinali naman si Aaron? Ha? Malinaw, sabi ng Diyos kanyang dalawa, Moses, kausapin mo lang. Nandun si Aaron eh. Oh. Nandun si Aaron. Dapat nung tinataas ni Moses yung tungkod, sabi sandali, Moses, ang linaw naman sinabi ng Panginoon, diba? Kausapin lang natin. Sandali, pinigilan niya. Alam niyo mga kapatid, pag alam natin may gagawing krimen ang tao at hindi natin pinigilan, accessory ka sa crime, don't you know that? O katulad dito sa amin sa Tuguegarao, halimbawa may nagnakaw ng halimbawa washing machine at ibinenta doon sa mga recycling area, hindi nyo ba alam kung naibans yung bumili? O, ganon din nun sa bumili ng kotse. Binili yung kotse. Tuwa kasi bago, mura lang. Yung pala Xerox. Nalaman nung LTO, sinumbong. Alam nyo, pati yung bumili may kaso. Number one reason why Aaron died. Hindi lang pinalo, sin unto death. Number one, the Bible said it is not good for a man to be alone. Kaya pala, salamat po sa Mangada family at Francisco family at Pastor Padilla. Kaya pala, isinama ng Diyos kay Moses si Aaron. Kasi sabi ng Diyos, malakas ang loob yan si Moses kung dalawa sila humarap. Pero, ay totoo yan, don't you know that? Pag may kasama ako mag-soul winning sa Angeles o kaya dito, lakas loob ko. Lalo na kasama ko si Pastor Tom Mitante, ay lakas loob ko. Marunong mag-soul winning si Ilocano yan. Lahat naman, lakas loob ko mag-soul winning. Soul winning nga kami kala Sister Michelle. Ganda banlasam, di ba, Sister Michelle? Aba, pre, gumamit ng microphone. Kastala, unay tipanagayat ni Diyos. Kada kayo, na senior citizen. Inted na, anak na bugbugtong. Tapno, bayadan ti basbasol. Nagbabawi kayo, mamati kay kini Jesus, awatin niyo manubot niyo. Ikan na kayo ni Apo Diyos, tibiyag ng nanayon. Alam niyo, sabi ko nung, okay, gusto ko po na muyok-muko kayo at sumunod kayo sa simpleng prayer na ito. Yoko lahat sila. So, alam nyo, ganun kami sa soul winning. That is what we call drawing the net. Ganun yun eh. Di ba? Lance out into the deep. Pero you need to draw the net. Pastor, ginagawa mo yun? Abay ako, nangangasal ako. Nangangasal. I solemnize marriages or weddings. Dito 2 Corinthians chapter 11. Mapansin nyo, sabi na Apostle Paul, I perform the wedding between you and Jesus. Meron yan eh. Tingnan nyo ito 2 Corinthians, babasa nyo. Kaya ako naintindihan ko yung sinabi na Apostle Paul. Sabi niya, ano sabi niya? Verse number 2. 2. Ayun. Pumiyok tuloy boses ko kasi kasama ko si Miko kanina na nagsimento. Okay. For I am jealous over you, sabi ni Apostle Paul sa mga Corinthians.
with godly jealousy. For I espouse you to one husband. Siya nag-soul winning dun eh. Pinakilala si Jesus as the groom, and kayo, you can be part of the bride of Christ when you will be saved and accept Him. And then be a part of His ministry yun. Kaya, sa wedding, sabi ko sa lalaki, o ikaw, Mr. Trumpo, tinatanggap mo ba yung maganda kong pamangkin? Bilang kabiyak ko, opo. Ikaw naman, maganda kong pamangkin. Sabi ko, agkulaw. Kasi magagandang tao kami, Pastor Darwin. Ipansin mo naman ang mukha ko dyan sa tabing ilog. Ayun. Okay. Ngumiti si Elsie. Ayun. Tinatanggap mo ba, pamangkin, itong gwapong Trumpo? Opo. O sige. Sunod kayo sa akin sa panalangin. Sunod sila. O, sunod, kayong dalawa. Panginoong Diyos, kami po ay nagkasundo sa harapan ninyo at harapan pastor at harapan ng mga sponsors na nagmamahalan kami at nangangako kami na magmahalan kami hanggang kamatayan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po kami. Tinatanggap ka namin bilang tagapagligtas. Panginoon, hari ng aming buhay mag-asawa. At mag-attend kami palagi sa Bible Baptist Church sa Luna, Apayao every Sunday para iinit pa ang aming pagmamahalan. Maglingkod kami, Panginoon. Tinatanggap namin ang bawat isa bilang kabiyak. In Jesus' name, amen. Alam niyo, I now, sabi ko, with authority given to me by the Philippine Statistics Authority, to solemnize marriage in this republic, I now pronounce you husband and wife. Kiss the bride. Nahiya pa yung apo ko. Kamag-anak ni Sosette yan, si Mrs. Trumpo, Pastor Darwin. After that, kiss the bride, you see. Now, I can never pronounce them as husband and wife unless they will say, yes, I accept Mr. Trumpo as my wedded husband. I accept Miss Agkulaw as my wedded wife. Sabi nung isa o di, with my authority lalanin ninyo mga kapatid. May authority tayo. Pakinggan natin to kasi. Tignan nyo ito. 5:18 kanina, di ba? 5:19 and 20. 2 Corinthians. Kaya ang sarap pag-solving. Totoo yan mga kasama. Lalo, meron kaming whiteboard. Ang ganda pag may whiteboard, di ba, Pastor Reggie? Ready? Yan na kayo. To wit, that God was in Christ. Question, saan si God? In Christ. Reconciling the world unto Himself. Not imputing their trespasses unto them. Salamat po, hindi na tayo singilin. Hindi na tayo singilin sa kasalanan natin. Hindi na. Nasingil na kay Jesus And had committed unto us the word of reconciliation. Kaya nandito ako sa television Kaya nanonood sa television. Sa YouTube at FB. You know why? Kasi committed sa amin yung word of reconciliation. We can pronounce you a child of God when you repent and accept Jesus Christ. Sabi niyan 1:12. Now, punta tayo sa verse 20. Ito. Nasa death of Aaron tayo, pero maganda na rin na emphasize natin to. Now then, kasi magkaroon tayo ng sin unto death kung hindi natin ituloy itong holy ministry. Now then, we are ambassadors. Matakin mo, present tense. Ibig sabihin, we can let people immigrate to heaven through the word of God. Now then, we are ambassadors for Christ as though God visits you by us. Ito, kayo mga nanonood darating ang oras, nasasabi ng Diyos sa inyo, kinausap ko kayo Lord, paano? Yung napanood sa television, yun ang sabi ng verse 20. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Yun naman ang aming habol dito
Please lang. Magsisi na kayo, tanggapin niyo si Jesus. Bakit? Doon sa verse 21. Okay. Ang sabi ng 21, ito yung good news. Ito yung mabuting balita. Ang sabi ng verse 21. For God the Father made Him, God the Son, to be sin for us. Lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko, ipinatong kay Jesus. Kaya nga siya namatay sa krus. Walang kasalanan yun. Alam niyo mga kasama, kung isipin mo yun, lalong-lalo na mahalin mo si Jesus. Oo. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Mantaki mo yan. Wala nang makita na kasalanan sa iyo dahil naipatong lahat kay Jesus. Reciprocating ho yan. At present perfect tense yung Romans 5:8. Anong ibig sabihin nun? A transaction done in the past, but its effectivity and availability is still available and effective today when you call on Him. Kasi hindi pa nangyari yung second coming. Kaya kayo dyan. Please lang. So the Bible said, it is not good for Moses to be alone. Ecclesiastes 4:9 ho yan. Ngayon. Number 2. Aaron was commanded by God to help Moses. Hindi nyo ba alam yan? Kasi ganito yun. So that the children of Israel will reach the promised land. Exodus 4:10, tingnan nyo. Exodus 4:10. Kala nyo walang command ang Diyos kay Aaron. Aaron, sabi niya, tulungan mo naman kuya mo. Ading mo pala, ading. Kasi bulol siya. Ay kaya nga tinutulungan naman ni Pastor Red eh. Pastor Reggie, tinutulungan namin yan eh. At tinulungan. Bakit? Nangangailangan ng tulong ang tao. Kaya sabi ng Diyos kay Aaron, tulungan mo naman, ading mo. Kasi matanda si Aaron ng 3 years kay Moses. Don't you know that? Ready, read. And Moses said unto the Lord, Oh, my Lord, I am not eloquent, neither therefore heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. Ayun. Verse number 14. Okay, verse number 14. Tingnan natin. Na-slow tongue tuloy ko. Bira naman si Moses, sinawaan ako. And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. And look at verse number 27. 27, tignan niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, Aaron was commanded by God to help Moses reach the promised land. Basahin natin 27. And the Lord said to Aaron, Go. Command yan. Go into the wilderness to meet Moses. Oh, salamat po. Tayo inutusan ng Diyos noon pa, Pastor Lopez. Hanggang ngayon, go tayo. Oh. Go tayo. Oh. Kaya nga sabi ko, Lord, mayaman ka. Bless me more and we will be blessing some more. Tuloy natin yung verse na yan sapagkat mapansin nyo, mayroong personal command ang Diyos kay Aaron. Natulungan niya si Moses bilang alalay. Okay, verse 27. Ready? Begin. And the Lord said unto Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And salamat, he went and met in the mount of God. Pwede doon pala sa Mount Sinai niya, pinuntahan pa ha? Ang layo nun. And kiss him. Oh. Mga kapatid, si Aaron, napakalaki ang kanyang role. Taga-encourage to eh. Oo. Taga-encourage to mga kapatid si Aaron. Kaya nga, tuwag-tuwa si Moses, sinalikan niya, tuwag-tuwa. Di ba? Oo. Salamat po. Oh. Alam mo, nag-preach ako sa Australia. Pagkatapos ko mag-preach, siyempre, ang boses natin, umalingaw-ngaw sa mga katulad ng mga polls na ito. Ay, sabi ng mga taga-Adelaide, ikaw nang magpastor sa amin sa Baptist Church. Wala kaming pastor. Mga nagpapastor lang doon. Minsan pa,
kung lang, salisihan lang yung mga men namin. Sabi ko, pwede, balik ako kay Inday ko, mahal ko si Inday. Wala akong calling dito sa Australia. So, bumalik ka Pilipinas. At salamat dahil marami nang naabot. At dito sa Pilipinas, ang dami kong alalay na aron. Minsan pinapagalitan ko yung mga aron ko. Pero sa araw na ito, ang aking kasama sa paghalo ng simento ay si Miko. Ayan, nandyan si Miko, John de los Santos. Hindi ko naman pinapagalitan. Kundi sabi ko, hindi ganyan magpako. Hindi ganyan maghalo. Hindi ganyan. At ang araw na ito ay pinakamasayang araw ni Pastor Red. Kasi ang kasama niya si Pastor Bukel, Pastor Hernandez. Hindi sa pinapagalitan. Siyempre, maghalo ng semento. Hindi ko kasama, kaya pinakamagandang araw, July, July na pala. Happy birthday sa mga July, lalong-lalo na si Pastor Richard Reynoso, sa Oman. At mga kapatid, matindi ito, si Aaron. Alam niyo kung may alalay ka, ang saya. Totoo yan. Ang saya, katulad nito sa membro dito, sa church, ang daming umaalalay dito. Kaya wala kong takot na maggastos sa mga building, sa mga lupa. Nanonood si Pastor Aldrin sa Tuaw. Ang ganda ng lupa niya. Totoo yan mga kapatid. Si Pastor Gilbert nanonood din. Highway na highway mismo ang panyan. Malaki ng building. Ay, believe ka sa building ni Pastor Hernandez. Iba talaga yung marunong mag-carpenter. Marunong mag-welding. Totoo yan. Si Pastor Metante. Marunong yan. Mantakin mo. Nagulat ako nung anniversary and organization. Naka-tiles na yung kanyang building. Iba talaga yung mga marurunong Totoo yan. Yun ang mga alalay ko rito . So, imbes na mag-preach ako sa bawat lugar, hindi na. Na-train na mga yan. At araw-araw nanonood mga yan at nate-train sila na mag-preach. May title, may text, may body. Homiletics, di ba? Ang dami kong lalay dito. Alam mo, may nabalitaan ko rito nung araw. Antakin mo, mag-preach dito sa Tugigaraw. Tapos tatakbo Piñablanca. Alas 10. Tapos alauna, tatakbo sa Enrile. Alas 3, tatakbo Lalo. Ay, sabi ko, sinubukan ko rin yung araw. Di pwede. Laos ka na pagdating oras. So, yun ang sabi na Apostle Paul na sa tutu. Basahin natin para kayo rin magturo. At sa oras nito, marami ang tuturuan. Ready? 2 Timothy 2:2. Ayan. Para matuto. Maraming salamat po sa Ballesteros Chopilo. Congratulations uli kay magna cum laude Arisa Ballesteros Chopilo sa Santo Tomas University. Talaga God is a God of knowledge. Ready, read. And the things that thou hast heard of me. Kayo alay ba narinig mo ako? May ikaw narinig mo. Among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ano bang tinuro ni Apostle Paul kay Timothy? Sabi niya, Timothy, alalahanin mo. First or foremost, sabi niya, 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief, and I am the pattern for others to be saved. Sinner to repent. And then, baptism na lang later on. Kasi after the salvation of Paul, 3 days pa bago mabaptize, di ba? Kaya mali yung sinasabi nila na isali ang baptism sa salvation. Si Paul nga ang pattern. Ibig sabihin, save ka muna. Holy and solely by Jesus Christ. And then later on na lang yung figure. His death, His burial, and resurrection. Walang connection yan sa salvation mo, yung baptism la. Kasi yung tip on the cross.
woman at the well. Oh. Narinig nyo? Oh. Ngayon, kapatid. So Aaron was commanded by God to help Moses reach the promised land. Ngayon, ano bang kasalanan ni Aaron? Takid. Tignan sa Numbers 12 verse 1. Huwag niyong gayahin si Aaron. Kaya inuna ng Diyos pinatay ito eh. Bakit? Sabi nga, tulungan mo yung ading mo eh. Ading yan, ibig sabihin ba? Nakakabata sa'yo. Kuya ka eh. Mantagin mo kung sino pang kuya, sila pang nangliliit sa mga kapatid nilang ading nila. Kayo mga kuya at ate ha, pwede ba? I-uplift naman yung mga ading niyo. Huwag niyo sabihan, wala kang alam. Hindi ka katulad namin. Ay, huwag niyo igaganyan-ganyan yan. Pag pinahiraman ng Diyos ng katalinuhan yan, maging magna cum laude. O di pahiya ka. O. Wag niyo iliit-liit yung mga tao because those who humble themselves shall be exalted. O tulad sa amin Pastor Lopez. O. Kilalang kilala kami ni Pastor John Quinlan. Bakit? Hindi kami nagpapakitang gilas. Bakit? We don't serve men. We serve God. And everything we do it in the name of Jesus. Ngayon, punta tayo sa Numbers 12:1. Ha? Hindi naging blessing ito si Juan. Ito si Aaron. Alalayan niya yung isang tao. Alam niyo, may mga ganun. May mga associate pastor na ugali aso. Associate nga eh. Ganito Ganito And Miriam and Aaron. Naku. Sister Miriam, kapangalan mo ito. And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Tingnan mo yan. No? Alam nyo, hindi na blessing ito si Aaron eh. At ang masakit doon, nakinig sa chismis. Ang nagchismis, papansin nyo, and Miriam and Aaron. Ang nagsulsul kay Aaron, si Miriam. Nakita nila si Moses. Hinalikan yung uling na asawa. Sabi mo, si Ading naman, tignan mo. Hinalikan yung uling. Mabuti daw walang uling sa ilong niya, sabi. Sabi ni Aaron, oo nga. Hira naman yung Ading natin. Oo, naging chismoso si Aaron. Alam niyo, may mga kuya na ganun. Kayo mga kuya, ha? Huwag niyo ilit-lit yung sister niyo. Maliit na nga yan. Huwag niyo ilit-lit yung mga batang kapatid niyo. Wag. Alam niyo, pag nasasaktan din yan eh. Oo. Nadapa na nga yan eh. Sabihin niyo, ano-ano lang ipangalan niyo, please lang. Huwag niyo. Lift them up. Ganun tayo rito eh. We love people. Oo. We love them. We want to really help them, start all over again. Diba? Maraming nasasaktan. Kaya nga, may mga nagtaka sa akin, bakit pastor? Tinanggap mo mga yan. Sabi ko, God is a God of second chance. Ezekiel 34:4, tingnan niyo. Ano sabi niya? Oo, kaya nga, nung na-meet namin si Sonaida yata, o kaya si Zona, o kaya, kalimutan ko na yung taga Filipino Tile Center eh. Oh. Pero siguro nanonood ka ngayon, Iha. Baka mo, ang pangalan niya? Lagundi, Zona sa Lagundi pala. Miss Lagundi, move on ka. Marami pang lalaki yan, nagawapo pa sa akin. Okay, ready? Read. The disease have you not strengthened? Sabi ng Diyos sa mga pastor. Neither have ye healed that which was sick. Neither have ye bound up that which was brokenhearted. Neither have you brought again that which was driven away. Alam mo yung church na ito, ang daming pintuan ito eh. Dami ding gate, ano po. Kaya kung bukas na naman, wala nang COVID, lahat pwede, papasok dito. Neither have ye sought that which was lost. Yung ginagawa natin, Pastor Reggie, di ba? Pastor Tom, di ba? Salamat, Pastor Tom. May bago kang mission. Pastor Aldrich, may bago kang mission. Pastor Jason, pabutihin mo dyan. Ha?
Ayan. Oh. Miss Aquino, miss ka pa ba? Miss Aquino? Oh, nakangiti ka dyan. Ha? Neither have you sought that which was lost, but with force, with cruelty, have you ruled over them. Ayaw ko salungatin yung sabi ni Peter na you are overruling. You rule over my sheep. Wag. Totoo yan. Kaya yung mga sheep katulad nila Pastor Reggie, Pastor Red, Pastor Gilbert, bilang nakakatanda I help them. Totoo yan, hindi ganyan. Katulad yan, tinanggap natin si Pastor Gilbert as our new mission dito, local mission. Bakit? Siyempre, bakit mo tanggihan yung taong naghahanap ng silungan? Katulad din ni Pastor Aldrin. Through the intercessory of Pastor Darwin. Marunong mag-intercede yan. Huwag naman tayo gagawa ng prayer para dyan. Mahirap. Okay, Pastor Darwin yan. Ay, kilala ni Jenny Linto. Kilala. Sabi ko na ba? Tuloy natin to, baka magalit pa si Aaron dito. Mantakin mo si Aaron, naging critic. Alam niyo mga kapatid, pasalamat ako sa mga membro dito. Sabi, Pastor, sige, tuloy mo lang. Sige. Marami pa tayong maabot bago man lang dakmain ng China ito. Oo. Pastor, dadakmain ba talaga ng China ito? Tingnan natin ang hula. Jeremiah 5:17, tingnan yung hula dito, ha? Kala nyo hindi dakmain ng China ito. Pasalamat nga, hindi pa dinakmay. Okay. Nandiyan, Ay, sabi ko sa inyo, kinuha na nga nila West Philippine Sea. Pagdating ng oras, kukunin pang Pilipinas. Bakit? Dahil sa belt. Kasi pag maraming tayong utang sa China, katulad sa Sri Lanka, kinupkop na nila. Di ba niyo alam yan? Ready? Ito ang pagkupkop ng China sa mga bansa at isasali ang Pilipinas pagdating ng oras. Ready, read? And they, the Chinese, shall eat up thine harvest. Ay, ginagawa na nila yung pansit dito Miswa, ginagawa na nila dito dinadala China. And thy bread. Palay natin, kinukuha ng mga Chinese. Which thy sons and thy daughters should eat. Kawawa naman yung anak natin, mga apo. They shall eat up thy flocks. Ay, kahit ano-ano kinakain ng mga Chinese. And thy herds. Hindi ba alam yan? They shall eat up thy vines and thy fig trees. Mga suha natin, mga banana natin. Wala China. Ginagawan chips. They shall impoverish thy fenced cities. Ano nangyari sa mga syudad natin? Mga Pilipino sa Manila, 70,000 homeless. Samantala, binili ng Chinese sa Cebu, yung tinatawag na magandang kwandon, di ba? Yung bilya. Di nyo ba alam? Meron silang syudad dito sa Cagayan na Sin City. Walang makapasok Pilipino doon. Sun City pala. Sin kasi. Bumibili sila ng babae, pinapasok doon. Awa ko sa mga Pilipina. Meron din yan sa Buanga, Sun City. At naglalanding sila sa Lalo without permission. Hindi nyo ba alam yan? Naglalayag nga sila dyan sa Apari. Sa West Philippine Sea. Without permission. Kasi kanila daw yan. Kaya, tingnan niya yung verse na yan. Huwag nyo kalimutan yung verse na yan. Jeremiah 5:17. Kaya please lang, tayo mga Pilipino, magtulungan na lang tayo. Hindi maging critic tayo na ganito, si Legacy. Bakit? Hindi tayo magtulungan. Diba may kasabihan na, you are not perfect, I am not perfect. But we can grow together in the Word of God as we accept one another as blood-bought children of God. Diba, Jacqueline? Tabi ko na nga ba si Jacqueline? Ang kapatid, gano'n ho yan. Kung natin gayahin si Aaron, naging gossiper siya.
Takin, no? Mind your own business. Hindi naman ikaw yung makap doon sa uling na babae. At least kung gabi, di ba kahit maputi ang misis mo, kung gabi, hindi mo naman makita. Si Moses, walang problema kasi itim nga eh. Kung kailan ngumiti si Pora, makita ni Moses. Kasi yung gandang ngumiti. Okay. Number 4. He became the author of idolatry and immorality. Kaya pala pinatay ng Diyos. Maliban sa hindi niya pinigilan si Moses na pumalo doon sa bato. He became the author of idolatry and immorality. Exodus 31. 4 hanggang 6. O, tingnan mo ito. Ito si Aaron talaga. Talagang tama sabi ng Bible na po. Neophyte ba? Baguhan. Oo. Amateur. Kaya pala sabi ng Diyos don't use novice. Exodus chapter 31. Okay. 32 pala, sorry. Alam niyo kung minsan nahihilo na yata ako naghalo ng semento. Okay, sorry. Ayan. Verse 1 muna. Okay. And when the people saw that Moses delayed to come down from Mount Sinai, the people gathered themselves together unto Aaron. Nandyan si Aaron, Eliza Gamata. Maraming salamat. Lumapit sila kay Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. As for this Moses, that man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what become of him. Wala kasing cellphone si Moses. Pero ang mali ni Aaron dito, mga kapatid, ay ganito. Impatient siya. Talagang wala. Karnal talaga si Aaron. Gumawa ng sarili ng paraan. Kaya nga, there is a way which seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. Totoo yan. Meron dyan mga misis, may in love sa hindi lang mister. Right. In your own intuition and reasoning. Pero the end of that is death. Don't you know that? In love ka rin sa hindi mo misis. Death din ang hanggapan dyan. Sabi ni Michael Gilon, kasama namin nagsimento to kanina. Oo. Ano sabi niya? Tuloy natin to. Si Aaron talaga, hindi maasahan. May mga tao hindi mo maasahan. Totoo yan. Alam ni Pastor Bukel yan, Pastor Hernandez. Gawin mo ito. Opo. Pagdating mo, hindi pa ginawa. Yung pala, nag-ML. Natulog. Basahin natin Lia. Author si Aaron sa immorality and idolatry. Ano sabi ni Aaron? And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, or your sons or daughters. Bring them to me. Talagang may pagkaganyan si Aaron talaga. And all the people break off the golden earrings which were in their ears and brought them unto Aaron. Anong gagawin ni Aaron? Tignan mo si Aaron, og talaga to. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. Ayun. Ibig sabihin, naggawa siya ng urmahan. After he had made a golden cup. Baka. And they said, this be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Tignan mo si Aaron, karnal utak niya, Egyptian pa rin. Kasi yung mga Diyos-Diyosan sa Egypt, baka. Katulad si India ngayon. Sabi nga ni Palki, yung girlfriend ko na announcer sa Wiyon, sabi niya, your God is your cow. Biro. Sabi ko, ni-break ko agad si Palki. Nung narinig ko, if you are not Hindu, you cannot marry me. Naghindi talaga ako. Kasi Hindu siya, hindi. Makita niyo si Palki sa Wiyon. Kaya ayaw. Ayaw ko rin. Makobid to. Tuloy natin to. Ano sabi niya? Tuloy natin to. Ready.
And when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Look at verse 6. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings, brought peace offerings. Mantakin mo yan. Gumawa sila galing dun sa tenga ng mga tao. Rebulto. Kaya bawal magsamba sa rebulto sa Exodus nga yan eh. Di ba? And the people sat down to eat and to drink and rose up to play. Ano nangyari? Rose up to play. Naghubad sila. Ayun. Nagkaroon ng wife swapping. Pastor, ano ibig mo sabihin? Ayun ang sabi ng Bible eh. Narinig niyo yun? Idolatry leads to immorality. Tignan yung mga tao ngayon na naging immoral. Ang Diyos-Diyosan nila, hindi tunay na Diyos. Kasi akala nila, hindi sila maparusahan kung kukuha sila ng isang asawa nila asawa. Kukuha sila ng lalaki sila. Kukuha ng asawa lang lalaki. Nasa Romans chapter 1 yan, basahin nyo kasi Bible nyo. Babae. Mag-asawa ka pang babae. Kasi nga, sabi ng Bible, gumawa sila ng Diyos-Diyosan na hindi marunong magalit. Kasi pwede mo iwanan yung Diyos-Diyosan. Kahit anong gagawin mo, wala na yung Diyos-Diyosan mo. Naiwan doon sa kagay. Naiwan doon sa karig. O, na hanggang ngayon nakaganyan. Walang magawa. O, ang Diyos natin nandiyan palagi. Kaya nga, pinatay ng Diyos si Aaron kasi Aaron, ikaw talaga. Pastor, sambahan, nakalagay na nung naghubad sila, may nangyaring immorality. Eh di sa 1 Corinthians 10, tignan nyo ito ha. Oo. Gumawa na immorality oh. Tignan nyo ito mga kapatid, buksan natin. Tiyakin ko na tama yung verse ko ngayon para naman may matamaan dyan. Chapter 10, verse number 7 and 8. Tignan ito. Kaya kayo dyan na di pa nagsisi, magsisi na kayo. Kasi si Aaron namatay dito eh. Basahin ko mamaya yung pagkamatay ni Aaron. Ha? Ready, read. Neither be idol worshippers, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and nung nabusog sila, anong ginawa nila? Ayan, nagkatabi-tabi kahit hindi mag-asawa. Verse 8, neither let us commit immorality, as some of them committed, and fell in one day 320,000. Tingnan mo yan, ha? Ayan yung fornication means immorality yan. Perversion, sex perversion yan. Oh. Ngayon, tingnan na natin the death of Aaron sa chapter 20. Okay. 23 and 24. Numbers. Pinatay talaga ng Diyos. Kaya, sabi ko sa mga kasama ko, Pastor, please lang. Kung manligaw kayo, please lang, isa lang ha. Oo, isa lang sabihin, I love you. Oo. Narinig nyo. And the Lord spake unto Moses and Aaron in Mount Hor by the coast of the land of Edom, saying, Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Tingnan na natin nangyari kay Aaron. 28, tingnan niyo. 28. Nagrebelde kayo eh. Simple lang naman. Kaya, disobedience means rebellion. 28. And Moses stripped Aaron of his garments. Nawala na ng power, authority. Put them upon Eleazar, his son. Ano nangyari? Ayun. Sumingaw si Aaron. And Aaron died there in the top of the mount. Moses and Eleazar came down from the mount. Pagbaba nila sa mount, tatlo silang umakyat. Pagbaba, dalawa sila. Look at verse 29. Masakit po nangyari kay Aaron. Ha? Tingnan niyo ito ha. Ang sakit. Bakit? Walang sakit yan eh. Parang na COVID. Na ilang araw lang patay na. Yeah. Narinig niyo? And when all the congregation saw that Aaron was dead, doon nilibing sa Mount Hor. They mourned for Aaron 30 days. Even the whole house of Israel. Mantagin mo, naantala sila ng 30 days. Dahil lang sa isang tao.
30 days ka magtrabaho, laking building na yun, di ba? So mga kapatid, huwag natin gayan si Aaron. Naging kunayban siya, oh. Accessory to the crime. Oh, dapat pinigilan niya si Moses. Moses, ading wag mong paluin. Kasi sinabi ng Panginoon, kausapin lang, di ba? Oh. Tuloy. Nadamay ako. Sabi niya, madadamay ako kung paluin mo yan. Kasi sabi ng Diyos, malinaw, speak. Nalalalo niya si David, di ba? Sabi niya kay Joab, Abaisai at Itay. Sabi niya, pag nasalubong yung anak kong Absalom, huwag yung patayin, ha? Maawa kayo. Alam niyo, nakita ng isang sundalo, si Absalom, nahagip liig niya sa akasya. Pinunta niya si Joab at sabi niya, Joab, nakita ko si Absalom, nakabitin sa akasya. Sabi ni Joab, bakit hindi mo pinatay? Sabi ng sundalo, malinaw sinabi ng kanyang tatay ni King David, wag daw natin saktan, wag daw natin patayin, maging lenient tayo kay Absalom kasi anak niya yun eh, mahal niya yun. Sabi ni Joab, maniwala ako sa'yo, pinunta ni Joab at tinira ng mga pika, mga spear na matatalim. Kaya sabi ni King David kay Solomon, alam mo, napakasakit. Ikaw nakaupo na hari. Solomon, nakaupo kang hari. Huwag mong kalimutan. Sentensyahan si Joab. Napakasakit ang ginawa niya sa akin. Nibilin ko sa kanya. Huwag saktan yung kapatid mo sa Absalom. Ayun. Wala na nga magawa yung tao, nakabitin na sa akasya. Tinulungan sana kahit malang ginapos yung mga kamay. Ayun. Tinira ng pika. Mga maliliit na dart na tama-tama sa puso. Anak mo yun. Totoo yan, kahit nagrebelde anak mo, kahit masama anak mo pa rin. Naintindihan ko yan. Naintindihan ko rin mga parents, tinanggap nila mga anak nila na buntis. Mga anak nila meron HIV o COVID. Kaya, mga anak ha, mga magulang na tumanggap sa inyo, tulungan nyo sila, magpakasipag kayo. Kaya mga kapatid, si Aaron may magawa sana. Pero hindi. Kasalanan ho yan, sabi ng Bible. Sabi ng Bible sa 4:17 ng James. At mag-pray na ako. Ano sabi niya? James 4:17. Kaya nga, soul winning natin. Pag-ahon natin sa mga nadadapa, nabibigo. Kaya nga, gabi-gabi ako rito eh. Gusto ko na mayroong mga taong mag-move on. Bakit? Mahal kayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, aahon kayo diyan. Bakit? Men will fall 7 times. They'll rise again because God will uphold them with His righteous almighty hand. O ito, kung hindi tayo tumulong sa mga nadalapa, nalulungkot, nalulumbay, walang magawa, walang pera. Ano? Nakalagay yan. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Yan ang sin of omission. Meron ka man lang magawa, mapakain, makapagbaon, katulad ni Pastor Tom. Hindi mo ginawa. Magdala man lang ng saging. Hindi mo ginawa. Sabi ni Biolison, taga rito sa Cagayan yan. May magawa tayo mga kapatid. At yun ang pasalamat ko. May nagawa ako sa loved ones ko. Kaya ang dami kong loved ones nanonood dito. Umuwi ako sa payaw. Sabi ko sa nila, huwag na kayo magsamba sa mga anito. Huwag na kayo magsamba sa mga rebulto na yan. Yung Diyos na nakapako hanggang ngayon, huwag kayong magsamba dyan. Dinikdik ko nga yung Diyos na nila eh. Hindi naman ako nakarma. Hindi naman ako natamaan ng ngipin ng kidlat. In fact, nagkaroon pa ako ng ngipin ng kidlat dito. Talo yung kidlat. You know why? Because the kidlat or the lightning is God's creation. Delia Tagyam, magandang oras po sa inyo. Mag-pray na po ako. Panginoon Diyos, salamat po na may magagawa kami para yung iba ay ma-save, maahon, at maka-overcome sa kanilang kahihiyan. Lord, as the woman at the well was able to overcome her shame and reproach,
and now become a testimony for Jesus. Help those who had undergone severe trials, whom they were not able to foresee. Help them to wake up, to bounce back, to cling to you, to call on you. For you are our shepherd, a loving shepherd who can heal the wounds of our soul and the broken hearts, the rejected, the frustrated. You can pick them up like the woman at the well or the woman that was condemned in John chapter 8 when you said, neither do I condemn you. Go and sin no more. Thank you, Lord, for not condemning us because you were condemned for us to be saved. Bless my fellow pastors. Bless my fellow Christians. In Jesus' name, amen. Ay, salamat. When all that I am fighting brings me to my knees, when I feel alone and stranded and no one seems to see, I won't let this battle steal my faith. Satan won't have the victory. I'll stand upon the word of God and my spirit will be free. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. The troubles may be great, my God is greater still. So walk out of this valley and proclaim the Father's will. When it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome